Welcome to Leores Vlog on YouTube channel. Ngayon po ay magkakaroon po tayo ng Leorista on React. Si Leores po ay magbibigay ulit ng reaction dito po sa ating mga kapwa vlogger. Mga kapatid, marami po kasi akong nakita rito na mga video tungkol sa reaction sa nangyaring insidente ng ambush sa artistang si Miss Kim Chiu. Dito sa RTV, Reaction TV. Ang host dito, ang host dito ay hindi ko kilala. Pero sinasabi nito na si Manong ang host dito. Ang title po ng kanilang video, Kim Chiu, scripted ba ang road shooting incident? Kim Chiu ban shooting mukhang gimmick. Marami na rin nagsabi niya, gimmick lang daw. At ang isang pumutok na komento tungkol sa gimmick, tungkol sa scripted, tungkol sa planted na ambush daw, ay itong si Drawing Sonsa. Drawing Sonsa. Okay, ganito. Meron kang reaction dito. Okay? May reaction ka. Nag-research ka dapat doon sa mga footage ng incident, sa footage ng mga interview, at alam mo dapat kung ano mga oras, araw ng mga yan. Bibigay ka ng reaction dapat hindi lamang yung reaction kung ano ang pananaw mo. Reaction kung ano ang natuklasan mo. Hindi mo pwedeng sabihin na may reaction ka at sinasabi mo dito sa YouTube, tama na. Kasi may manonood sa'yo at magsasabi na mali ka. Mali ka. May nagsasabi rin naman sa'yo, tama ka. Yung nagsasabi sa'yo ng tama, kung tama ang sinasabi mo, tumitingin siya sa tama. Yung nagsasabi sa'yo ng mali, hindi naman natin masasabing tumitingin siya sa mali. Nagsasabi sa'yo ng mali kasi meron siyang alam na tama. Okay. Road shooting incident. Totoo nga ba o gawa-gawa lang ba? Pag-usapan natin to. Okay, good afternoon, good morning, whatever. Di ko alam kung anong oras sa inyo, but welcome sa Reaction TV. Ngayon, so, meron siya palang pangalan na nakalagay rito. Ang pangalan niya ay Mamang Reaction Video. Siya si Mamang Reaction Video. Okay. pag-usapan natin ng tungkol kay Kim Chiu. Di ba kailan lamang naging isa siyang usap-usapan sa media regarding doon sa nangyari sa kanya sa on the roadway niya sa taping, ano? Well, ito, di ba sabi nga niya, biglang pumutok yung on the roadway to taping. Saan siya dumaan? On the roadway to taping. Saan siya nanggaling? Saan siya dumaan? Saan nangyari yung insidente? Doon pa lang wala ka nang sinabi. Ano namin malalaman kung saan nangyari yung insidente? Halimbawa, ikaw pa lang ang naglabas ng video na yan. Dapat sinabi mo kung saan yan naganap. Naganap ba yan doon sa P. Garcia at doon sa kanto ng Katipunan? Saan ba naganap yan shooting incident na yan? Dapat sinabi mo. Sinabi mo rin ng date. Anong araw ba nangyari yan? balita na siya pinagbabaril yung kanyang sinasakyan na kanyang service. Kita nyo na ha. Napabalita daw na binaril ang kanyang sasakyan, ang kanyang service. Pinagbabaril daw yung sinasakyan ni Kim Chiu. Hindi niya masabi, ano bang klaseng sasakyan yon?
Eh bakit may daw ang kwento mo? Anong klaseng sasakyan yon? Yun ba ay Hyundai na kulay itim? Na combi style? Ha? Na may maluwag na maluwag dun sa loob? Na merong sopa? May dalawang... Kailangan detalyado ka. Ha? Sinasabi mo lang na meron siyang service. Ano yung service niya? Tricycle? Ba naman yan? Dumiretso after nung shooting nung hindi malaman kung talagang siya yung target or what or tinamaan lang siya, and then ang sabi niya bigla siyang dumiretso pa rin sa taping, and then after taping Bakit magsasabi ka? Ang linaw-linaw. Ang linaw-linaw ng mga video. Bakit ganyan ang sinasabi mo na samantala ang linaw-linaw ng mga naglabasang video kung ano ang nangyari kay Miss Kim Chiu? Bakit parang dito ay nangangapa ka ng iyong sasabihin? Ako'y nanggigigil sa mga gumagawa ng reaction video na walang katorya-torya. Yung sinasabing ikaw reaction TV, wala nang katorya-torya. Ayoko lang makarinig ng reaction na walang katorya-torya talaga. Ito, replay natin. Dumiretso after nung shooting nung hindi malaman kung talagang siya yung target or what or tinamaan lang siya, and then Hindi malaman kung siya ang target or what or tinamaan lang siya. Anong klaseng naman yan? Anong klaseng reaction naman yan? Hindi nga siya tinamaan eh. Or tinamaan ba siya? ang sabi niya bigla siyang dumiretso pa rin sa taping, and then after taping nagpa-interview siya the following mga ilang days, nagpa-interview naman siya, and then nakita ko yung Are you sure? Are you sure na pagtapos ng incident, ito kasi no, ito yung sinasabing misleading. Nagkaroon na aksidente, pinagbabaril lang kanyang sasakyan. So ano ang nangyari? Siyempre, ang magkukwento kung sino yung mga taong concerned doon sa insidente. Isa na dyan si Miss Kim Chiu. Pangalawa yung mga kasama niya dyan, yung driver at saka yung kanyang PA, personal assistant. At yung mga tao sa paligid na nakakita o naka-witness ng shooting incident. Okay? At dumating dyan ang mga naglapitan dyan ang mga MMDA dahil yung mga MMDA sa area na nakarinig at nakakita kung ano ang nangyari sa kanila na pinagbabaril sila roon. Okay? At mayroong mga pumuntang mga pulis dyan. Ngayon, kung mayroong pumuntang mga pulis dyan, iba yung sinasabi mo. Kasi ang sinasabi mo, after ng incident, pumunta sa shooting. Hindi yan ang kwento ni Kim Chiu. Hindi yan ang kwento ni Kim Chiu. Misleading. Nung binaril, pumunta agad sa shooting. Hindi ganun. Hindi ganun, kapatid. Mo ha? Ito natin. ang sabi niya bigla siyang dumiretso pa rin sa taping, and then after taping nagpa-interview siya the following mga ilang days, nagpa-interview naman siya, and then nakita ko yung Mga ilang days, nagpa-interview naman siya. Ilang days yun? Ha? 10 days? 20 days? 50 days? Bihira naman. Ano ba namang klaseng reaction to, kapatid? Ha? Ano bang klaseng reaction to? interview naman niya, parang hindi bakas yung parang hindi bakas yung takot. Yung iba yung dating eh. So, alam mo kasi yung takot ba? Di ba? At saka in the first place, Hinahanap mo kung merong bakas ng takot kay Miss Kim Chiu. Eh bakit hindi ka pumunta doon sa doon sa time na nagkaroon ng insidente? At hindi mo pinuntahan doon si Kim Chiu, nakita mo sana yung reaction niya. Kasalanan ba ni Miss Kim Chiu kung hindi mo nakita yung reaction niya? Ha? Sino ba ang nakakita ng reaction niya? Na masasabi nating reliable? Ikaw ba dapat ang makakita para maging reliable?
Para mapaniwala ka na si Miss Kim Chiu ay na-trauma, natakot, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Siyempre, makapagkukwento nun ay ang taong concern. Siya mismo at ang kanyang dalawang kasama, ang driver at saka ang kanyang PA. Kung ano ang nangyari sa kanila sa loob ng sasakyan. At ang makapagsasabi rin nun ay yung mga nag-interview sa kanilang mga authority, mga pulis, MMDA, nagtanong sa kanila, ano ba nangyari? Kilala niyo ho ba yung mga bumaril sa inyo? Meron ho ba kayong kaaway? Meron ho ba kayong ganito, ganyan, ganyan? Nagkaroon na sila ng pag-uusap doon. So, hindi agad umalis doon si Miss Kim Chiu. Alas 6 nangyari yung barilan. Anong oras siyang nakaalis doon? Yun ang dapat niyong inalam. Para magiging kumpirmado at totoo ang sinasabi mo na after nung barilan, umalis agad at pumunta sa shooting, and then lumipas pa ang ilang araw saka nagpa-interview. Ilang araw yung lumipas. Wala namang araw ang lumipas. Yung araw din na yun, hindi kita maintindihan bakit minimislead mo ang iyong mga viewers na si Kim Chiu ay nagpa-interview makalipas ang ilang araw. Panis na yung interview pag ilang araw pa yun. Panis na yun. Right at that day, in-interview si Miss Kim Chiu, alangan naman, nalaman nila, halimbawa, ang kanyang station, meron silang news, nalaman nila na si Kim Chiu ay binaril doon sa may Katipunan. Pwede, magpupuntahan lahat sila doon, tatahanapin nila si Miss Kim Chiu, may contact naman sila. Right and then, ay may interview na nila kaagad. Kahit hindi pa mismong si Miss Kim Chiu magpa-interview. Naisip niya ho ba yun? Bakit siya babalik ng ilang araw saka siya magpapa-interview? Pag ikaw po ay isang announcer, lalong-lalo na announcer ka sa mga balita, hindi mo pinaghihintay ang oras. Hindi mo pinaghihintay ang oras. Sinasamantala mo ang oras na makuha mo kaagad ang pinakasariwang balita. Sariwa pa nung araw na yon na ibalita na nila kung ano nangyari kay Miss Kim Chiu. Kinausap na nila, na interview na si At sasabihin mo makalipas pa ang ilang araw. Ilang araw yun? 10 days? Hindi na totoo. Diyan pa lang, umpisang-umpisa pa lang, ang dami ko na nasabi sa iyo. Paano ka namin paniniwalaan niya? Paano paniniwalaan ang RTV Reaction TV? Ano ba naman yan? Sa unang iisipin mo, pag kung sakasakaling ikaw inassassinate o merong ganun nangyaring sitwasyon na ang sinasabi niyang example is about assassination. Alam niya ba kung anong ibig sabihin ng assassination? If the purpose is assassination, at yung mga gagawa ng assassination ay talagang mga assassin, well, walang makakaligtas doon sa i-assassinate. Pero yung mga assassin na yan, sa mga pelikula yan, Ang tumira dito kala Kim Chiu ay riding in tandem. Dapat, hindi doon sa mga napapanood natin sa pelikula ng mga assassin na movie, ang i-example mo. Ang i-example mo, yung reality na dito sa atin, sa Metro Manila, ay maraming naglipa na mga riding in tandem. Bakit ililipad mo pa doon sa assassin Ano ba yan? Ano ba yan? na-shock ka na hindi mo, ang unang traumatized ka, psychological. Ang dapat daw, dahil nangyari kay Kim Chiu yun, dapat traumatized din siya. Hindi mo ba nakita, sa dinami-dami na nang na-upload na video, hindi mo ba nakita na traumatized itong si Kim Chiu? Hindi nga niya maikwentong maayos, ang mga pangyayari. Ang sabi niya, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, bakit kami binaril. Isa po sa trauma nakita ko,
doon sa interview ni Kim ay yung pong nakita niyang bala sa tabi niya doon sa may bintana nakapatong ang sabi niya. Pero ang pagkakasabi niya doon sa interview, nakita niya yung bala doon sa may windshield. Imbis na windows ang sabihin niya, imbis na window ang sabihin niya, na meron doong nakapatong na bala, ay nasabi niya windshield. So, doon makikita na isang taong may trauma ay hindi siya aware doon sa sinasabi niya na yun pala window at hindi naman pala yun ay windshield. Ngayon, kung sasabihin niya yun ay window at lahat na lang, everything na lang na nangyari dun sa kanila sa loob ng sasakyan, i-detalye niya lahat-lahat, doon natin masasabi na walang trauma si Kim Chiu. Ang pagkakasabi pa nga niya, nagising siya na hindi niya alam ang nangyayari sa kanila. Bakit may namamaril sa kanila? Hindi niya maisip kung bakit nangyari yun sa kanila. At saka, isa pa, kayong mga nagre-react, gumagawa ng reaction dyan, hindi nyo actually nakita ang pangyayari. Kaya lahat ng sinasabi ninyo, all is hearsay. Hearsay lamang lahat ng yan. Hindi yan tatayo na isang katotohanan kung ang sinasabi ninyo na ang pangyayari nga kay Miss Kim Chiu ay isang gimmick lamang o isang fake lamang. Ikaw naman, mamang. Anong truth ang sasabihin niya? Yun na nga ang truth na mga sinabi niya. Ano kayo, win? Gusto niyo panalo kayo? Gusto niyo ang hinala ninyo ay siyang tama? Ay mga tanga kayo. Paano kayo magiging tama? Wala naman kayo doon sa sitwasyon. Paano kayo magiging tama? Wala naman kayo ebidensya. Paano kayo magiging tama na nagsimula lang ang reaction yung yan nung ilabas ni Mr. Drawing Sonsa ang kanyang reaction tungkol sa fake daw yung nangyaring ambush kay Kim Chiu. May natatagong issue tungkol kay Sonsa at saka ang kumpanya na pinagtatrabuhuan ni Kim Chiu. Kaya ganun ang naging niya kay Kim Chiu, banat niya. Tapos ngayon, nakisawasaw naman kayo. Kayo naman, sumusunod naman kayo dun sa reaction ni Sonsa. Sana kung totoo yung mga sinasabi nyo, mga reaction ninyo, kung totoo yan, dapat kayo mismo ang nandoon sa sitwasyon o kayo mismo ang nakakalap ng mga bagong ebidensya. Anong ebidensya yung sinasabi ninyo? Kaya ang ebidensya yung sinasabi ninyo, yun din naman ang sinabi ni Drawing Sonsa. Kung ano yung mga sinabi ni Drawing Sonsa, ulit-ulit nyo lang. Tapos sasabihin mo, umamin na siya. Ano aaminin niya? Aminin niya na tama kayo. Tama kayong lahat. Tama si Sonsa. Mga baliw pala kayo eh. Ang makakapagsabi lang, kung ano ang talagang nangyari, ay yung riding in tandem kung mahuhuli sila at kung susuko sila. Sila lang ang makakapagpalinaw ng lahat. Pero si Miss Kim Chiu, unang-una pa lang niya sinabi, hindi nga niya alam kung anong nangyayari, bakit sila binabaril. Tapos sasabihin mo ngayon, magsabi na siya ng totoo. Kung planted man yan, kung ano man yung gimmick na yan, kung ano man script na yan, let the authority to find out. Hindi yung bunganga nyo ang hahanap ng pagtatapat ni Miss Kim Chiu. Meron tayong mga otoridad na ginagawa nila ang kanilang trabaho para patunayan kung ang lahat ng mga aligasyon ay merong basihan. May tinatawag na probable cause. Anong probable cause yung sinasabi mo dyan? Na samantalang iisang video, iisang reaction, iisang source ng idea na yan na ang gusto kay Kim Chiu ay fake lamang at yan ay lahat ay nanggaling kay Drawing Sonsa. Mula nang inilabas niya yung kanyang drawing, tapos nagsunod-sunod na kayo,
Tapos nag-react na kayo. Ang dami-daming nangyari, nag-remain sa ating bansa. Bakit hindi nyo nireact yung mga yon? Ha? Na sila ay fake lamang. Ha? Marami nang naglabasan na ganyan. Pero yan ay mapapatunayan naman ng ating mga otoridad kung talagang fake news nga yan, o planted, o scripted. Bahala ang ating mga kapulisan dyan. Ha? Kayo kasi, pinangungunahan ninyo at tinatawaran ninyo ang kakayahan ng mga kapulisan at ang kakayahan ng mga psychologists. Akala nyo, mga psychologists na kayo. Nandito lang kayo sa YouTube. Ang gusto nyo na, papila, pagiging psychologist, pagiging investigador, pagiging abogado, pagiging judge. Kaya kayo, baka judgmental kayo eh. Ha? Nailabas lang yung gano'n ha. Siyempre nga naman, ano bang reaction mo? Kung puro kabutihan ng mga reaction mo, sino nga ba naman ang manonood? Karamihan sa mga tao, ayaw nila yung kabutihan ng kanilang pinapanood. Gusto nila yung mga intriga, gusto nila yung mga kwento na nakakasakit sa kapwa. Ha? At pinagpepiestahan nila na ang isang matinong tao ay gagawin nilang masama. Ha? Tapos yung isang masamang tao ay gagawin nilang mabuti. Ha? Ganyan ang video mo. Ang dami ko na kagad na isabi sa'yo. Ha? Kung mamapanood mo to, di sagutin mo na lang. At kung ayaw mo naman sagutin, at para matagdagan pa yung mga sasabihin ko sa'yo, hindi mo naman sagutin. Ano naman usapan dyan? Ha? Kung sino man may gusto at kung sino man may ayaw, bahala na kayong umintindi at umunawa ng mga ginagawa ng ating mga ka-YouTuber, ating mga ka-vlogger. Kung yan ang style ninyo, na nagsasalita kayo na wala naman kayo talagang matibay na basihan, pagkos ginagamit nyo ang basihan ng isang tao na ang kanyang pinagpunan naman ng kanyang basihan ay hindi rin naman may ituturing na ebidensya dahil sarili niyang opinion yun. Ha? At yun ay hearsay kasi hindi naman siya involved doon sa pangyayari. Ha? Kailangan, ang sinasabi mo, Mamang Reaction TV, hindi si Kim Chiu makapagpapalinaw ng lahat ng yan. Ha? Hindi lamang siya. Meron siya mga kasama doon, yung kanyang personal assistant, yung kanyang driver. Yung mga pulis na nag-imbestiga doon, at saka yung mga bystander doon, na kung sino man yung nakuha nila doon na pwede mag-testify doon sa pangyayari. So mga ka-Leorista, so yan po ang ating ganap sa Leorista React on React dito sa RTV Reaction TV. So itong reaction nila, ang masasabi ko ay itong si Mamang ay hindi niya pinag-isipang mabuti ang kanyang sinasabi rito at hindi niya ito pinag-aralan at ni-research para makakuha siya ng mas matitibay na ebidensya, mas reliable na ebidensya at mas kapanipaniwalang ebidensya. Sa mga ka-Leorista, nandito na po. Maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa ating nire-react at hindi ko na-ipakita sa inyo kanilang video. Baka naman sabihin nila reels content at kanila yung content. Okay po, so magkita po tayo muli. Maraming salamat.